1 FM Filmec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Want to know about the latest in Filmec technologies and interventions? Discover the agency's research and development efforts on post-harvest and mechanization. Tune in to TechnoPeach on Air, Tuesdays, 11 to 12 noon, only here on Radio Agri 90.1. TechnoPeach on Air, making waves for Filmec technologies with you. Ayan, good morning to all our listeners on air and online. And welcome to episode 6, season 2 of TechnoPeach on Air, making waves for Filmec technologies. Only here on Radio Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa Bayan. We are your program host, Jonah Paulo. And I'm Jet Subaba. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we introduce technologies that matter to the farmers and fisher folk. Ayun. So, good morning. Good morning, partner. Kumusta? Very, comeback talaga ito. Oo. Yes. Comeback is real. Comeback is real, ayan. Oo. Kamusta, partner? Ang mga nagdaang mga linggo natin. Okay no. Na para bang, kamusta ka sa crisis na kinakaharap? Ito, naglalakad na lang. Diba, ramdam natin partner yung crisis. Pero Yes, syempre, of course. ayan, babatiin na muna natin ang ating mga... Oo, batiin natin ang ating Director 4. Nasa official business yata siya. Yes, oo. Beginning today, si Dr. Junicio G. Alvindia. Yes, syempre ang ating Deputy Director. Hello, Sir Joel Dator. Hello, sir. At syempre, ang ating Chief ng Applied Communication. Oo. Si Sir Jong Davalos. Biglang na ano. Na nakikinig yata ngayon, partner. Laging nakikinig yung ating Happy na yun. And of course, all the members of the management committee and all our security, our Yes. guards on duty, and mga Drivers. drivers, mga nakakapakinig sa atin kung nasa man kayo around Nueva Ecija or Bungad ng Pangasinan and dyan sa banda sa San Babar. Tarlac yata. Sa Karanglan. Ano ba siya nga Karanglan. pala yun? Karanglan. yan. At syempre, ating mga utility. Yan. Hello sa inyo. hello. Masisipag yan. Mainit man o umuulan. Ayan, partner, naka-live din tayo sa ating FB page, ha? Oo. Tayo ay live ngayon. Tama ba? Sa DA Filmec Facebook page. Sa mga naka-tune in online. Hello and good morning sa inyo. So, I hope na clear kami sa inyo at Yes. you are excited to learn more about Filmec technology. Sa mga nakikinig naman po sa ating mga radyo, sa kanilang mga sasakyan o tahanan, baka nagluluto na po kayo. O nasa bukid na. Oo, no? nasa bukid Oo. pa rin. Okay, o kaya naman ay early lunch. Yes. So magandang umaga po sa inyong lahat at pahingi naman po ng ulam ninyo. Yes. At partner, syempre sa mga estudyanteng nakabakasyon, Yes. mahalaga oo. sa kanila tong mga topic na to, ha? Kaya Oo. tumutok kayo. Tsaka baka may mga friends yung natin, Yes. yung guest natin. Oo, na mamaya ay pakikilala na Oo, natin. Mga popular ito. So baka Oo. marami siyang followers. Sa mga followers niya, siya nababati mo. Siya na bahala. Ayan. Partner, bakit ba natin ginagawa ang programa na ito? Siyempre, para ipakilala ang iba't ibang technology dito sa Filmec at para malaman nila kung angkop ba sa kanila ito. Yes. Ayan. Yung mga technology nga dito sa Filmec. At syempre, partner, sa pamamagitan ng program na to, maaaring malaman po nila yung mga information na about our technologies, systems, or mga protocols na ginagawa natin or processes na nire-recommend ng Filmec to improve yung post-harvest handling, yung production, and all. Okay? At makita nila na maaaring angkop sa kanila pong mga operations. Yes, Okay? ayan. At Syempre, kaya naman, kung meron kayong katanungan po, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream. Yes. Saan man kayo nakikinig, Radyo Agri o sa DA Filmec. At sa mga meron namang pong cellphone, maaari kayo mag-text sa aming pong hotline 0962-119-7445. Yes. 7445. Yan. ayan. Syempre, partner, sila pa rin ay nakikinig sa Radio Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa Bayan. Oo.
Ayan, partner, syempre hindi na natin patatagalin pa. At very excited na itong ating guest. Ayan. Oo, parang last week po tayo naghihintay dito sa Oo, guest natin. di ba? Urong-sulong yung Excited tayo. posting natin eh. Pero syempre, hindi tayo papayag na hindi ito matuloy. Ayan. So, sa ating mga Radyo Agri listeners, ready na ba kayo sa ipipitch natin today? Ano ba partner ipipitch natin today? Ready na. Okay. Ayan. So, ayan. Ang ipipitch natin for today ay ang establishing a drying protocol. for white copra. Ayan. So, it's more of a protocol that we're going to talk about this morning. Yes, At, pero bago yan, partner. pakilala mo naman. Ayan, ipakikilala na natin ang ating Techno Pitcher, oo, sa umagang ito. Walang iba kundi si Mr. Arlie Arienda Morico ng Bioprocess Engineering Division. Ayan, mag-hi ka naman sa ating mga Good morning. listeners. Good morning po. Pwede ka bang mag-hi sa mga listeners? O kaya baka meron ka mga family members, friends na nakikinig ngayon. Batiin mo sila. So, ako po kasi ay taga Bicol region. So, Yes. binabati ko po yung mga family and friends ko, especially sa Albay and sa Legazpi, Albay. Andun po sila ngayon. And yung hometown ko sa Rapu-Rapu, Albay, which is isla sa Albay. So, yun. So, di pa ako nakaka-uwi sa amin. So, sana soon ay makabalik din ako doon. Ayan. Maaaring hindi man sa radyo, pero online, ma-access nila ito. Maaabot nila yan, syempre, Grabe, partner. no? Ang layo. Pala. Oo. Albay. Ayan. Anyway, so, Baka gusto maaari siyang, bang, may gusto siyang batiin, partner. meron ka bang Go. Yung gustong ano? batiin? Yung Lahat na yan, batiin mo na. Sige. yung ano ko na, yung mama ko sa Legazpi and yung kapatid ko sa Catanduanes and sa Legazpi, Albay po. Okay. Katanduanes. Napakahirap pumunta doon. Oo, partner. Bilang nagta-travel tayo papunta dun, no? 26 hours yata nung nagpunta kami doon. Oo. Land travel kasi, partner, Hindi, may talaga. anong Catanduanes, island din. Okay. So, sasakay ka ng Roro. Roro. Tapos, kapag medyo hindi ka mayaman-yaman, nasa gilid. Kami din kasi hindi mayaman-yaman eh. Or kung Nasa gusto mo labas lang kami. naman ma-experience. Oo. Oo. Nag-Roro first time, gumagano talaga siya. Oo. Nakakatakot. So, pero syempre, hello sa mga hello sa taga Catanduanes. Catanduanes. Ayan, wala ka na bang ibang babatiin pa? Yung mga katrabaho mo dyan sa CTF. Yeah. Binabati ko din Para napilitan. yung mga ka-work ko dito sa CTF. Sina Alana, sina Josh De La Torre, sino ba? Sina Loisa, sina Ria, at iba pang mga colleagues ko sa CTF. So, yan. Hello Hello sa po sa inyo. inyo. Okay. Ayan. So, maaari mo bang bigyan kami engineer, tama ba? Yes, Engineer Arlie, ng background. Ano ba yung ginagawa mo dito bilang actually mix yata, merong operations, Yes. R&D. So, can you share with our listener, ano ba yung ginagawa mo dito sa film? Ano ba ang trabaho mo? Yes. So, technically, I work with operation po talaga. So, under ako ng CTF, CFIDP program. So, project siya for 50 years ng FieldMec. And, under kasi ako ng technical services. So, ako nag-prepare ng mga technical specifications for bidding, and kailangan ng ating mga farmers, parang ganun. And during the process kasi, may mga nakikita kaming problems during our testing. So, doon pumapasok yung R&D na work ko. So, I work with drying technologies para mas mapa-improve pa natin yung process natin sa ating mga facilities, especially sa white copper productions na itinatayo ng FieldMec para sa ating mga cooperatives po. Yung white copra, paano nga to nakukuha from coconut? Ano bang may process ba? Ano ba Yung siyang white part ng copra. coconut? Marami kasing, usually kasi, yung ginagawa namin is ina-adapt namin yung usual or traditional na way nila ng pagkokopra. So, usually yung coconut, so inahap siya sa dalawa, tinatanggal yung husk, yung shell, tapos tinahap siya sa dalawa, then yun po yung dinadry natin for copra. Yung mismong puti, yung laman. Yes, actually with shell siya. So, may mga cooperative po kasi na gusto nila may shell, may cooperative na gusto walang shell. So, yun po yung ini-establish po namin ngayon. So, we are looking into different perspective para mas namin, so, depende sa kanilang
gustong Preferences. preferences. Oo. Saan to binibenta? Sino nagko-consume nito? Mm-mm. And paano to kino-consume? Yung white copra. White Tayo copra. nagpo-produce Yes. ng white copra. Yung white copra kasi is, papunta siya sa oil. Sa Okay. oil. So, coconut oil. Mm-mm. So, mas maganda kasi na maganda yung ating good quality yung copra natin. Para maganda yung oil quality. Ayun. Kasi syempre, yun nga, di man natin alam yung kung saan ang galing yung oil kasi kahit sabihin natin na galing sa traditional o sa white copper production, still yung oil niya is halos similar din. So nagmamatter na din yung parang yung risk sa paggamit ng oil na yun. So hindi natin madidistinguish by our eyes lang din. Halos similar Similar yun. lang siya. Oo. Siya. Yung kaibahan. Partner, itong topic natin to para sa ating mga listeners ay meron tayong program. Mm-mm. Yung Coconut Farmers and Industry Development Plan, Yes. yung sa Coco Levy. Coco Levy. Oo. Oo. Specifically sa shared processing facilities. Mm-mm. Ito pong pinag-uusapan natin today ay isa po sa mga ways to add value sa produce ng ating mga Coconut farmers. Alam naman natin na hindi naman talaga ganun ka profitable na bibenta mo lang yung mismong mga Coconut. Oo. Yung mga na karaniwan, ina-harvest. coco juice and Oo. all. Oo. So, through this project, we are envisioning na mas tataas yung kanilang kita Mm-mm. because of, yun nga, mga processing na katulad Yes. nito. And lahat ng facilities na ito po under CFIDP ay libre. Actually, yan ang tinatalakay sa Cocotalk. Yes, sa isang oo. programa natin. Dito sa Filmic. Oo. Sige, partner. Ayan. Paano naman tayo nakapag-arrive dito sa drying protocol? Ano ba yung karaniwang nagiging problema? Mr. Arlie or Engineer Arlie? Yeah. Oo. Usually po kasi sa drying, ini-evaluate natin ano ba yung best temperature, ano ba yung best flow rate, ano ba yung best condition para ma-achieve natin yung good quality ng copra. So doon pumapasok yung R&D. Ini-evaluate natin yung different, ano ba yung epekto ng mataas na temperature sa color, ano bang epekto niya sa moisture loss. Kasi yung good quality ng moisture, ng copra, is usually seen by the eyes, yung visual niya, characteristics, and yung moisture content. Yun po kasi yung important para sa ating good quality ng oil. Mm-mm. So, yun po siya. So, kami dito sa Filmic po ay, yun po, nagkakaroon kami ng experimental validation. Muna dito sa lab, bine-verify namin, and tinitry namin siya sa actual kung suitable din ba or may kailangan bang adjustment para sa ating ginagawang protocol po. So actually ngayon is ongoing pa rin naman siya kasi may mga factors din kasi yung ating yung positioning ng coconut kasi usually pag sa lab po kasi controlled natin yung environment, controlled natin yung sample natin, pero pag sa actual na kasi maramihan na po siya. So, doon hindi natin controlled yung condition. So, may mga factor din, yung ating stocking position, Yes. yung paglalagay-lagay sa ating Yung spacing. drying. So, nakaka-apekto po yun sa ating sa ating final product. So, not because nag-work siya sa lab, doesn't mean mag-work din siya sa actual. Kaya kailangan talaga ng validation po talaga sa actual. Ayun. Yes. Talagang mabusisi partner. Yung Nabanggit testing. mo yung sa two things na ginigauge natin yung quality niya, makikita sa mata, tas moisture. Ano yung mataas na quality when it comes to the appearance? Kaya ito ba ay maputing-maputi dapat? Yes, Ito ba pagdating sa white copra. brown na? Ganyan. Lahat po kasi ng materials na nag-undergo ng heating ay nagbabago talaga yung change. Pero ang sinisika po natin sa white copper production is ma-minimize yung change na yun. Kumbaga hindi, kasi sa traditional po kasi, kung nakikita na po tayo ng copra na traditional, black po talaga yung, Yes, yung oo. copra niya. So atin, minimake sure natin na hindi siya ganun or white talaga siya. Like, White. makikita natin na white siya. Kung meron man na konting brown, konti lang po siya. Yun yung ideal. Yes po. Dapat. Oo. Kasi may nakaka-affect po kasi yung maturity sa ating drying eh. So, yun din po yung kino-consider po natin. Tapos ang moisture content, ang ideal. Yung ideal po na suggested po for storage ay 6% to 7.1. So, hindi ako nagkakamali. 6 to 7.1%. Yes, yun po yung storage na copra per copra. So, ini-store siya bago i-process? I mean, paano ba siya? Meron siya, ilang months pa Ano to? yung preparation ng white Kunyari copra? ba, kaya na ini-store to kasi halimbawa, for future use, ganun po ba siya? May mga
co-opposite may mga facilities po kasi tayo na integrated na with oil Ayun. production. Mm-mm. So sila mismo directly nagpo-produce na ng oil. Right after drying, ino-oil na po nila. And may mga facility naman po tayo na walang integrated na oil. So kailangan nila Processing. ibenta sa labas. Okay. So ang importance po ng nung moisture content na pag-storage is para hindi siya mag-accumulate ng mga fungi na magkakaroon ng baka mag-result ng toxin sa ating copra. Usually po kasi dahil ini-store siya kasi yung logistic cost na hindi naman pwede na after kasi sample yung mga batches lang ganito lang kaunti. So tas malayo yung pagbebentahan. So napakaano siya sa cost kung every time na mag-dry tayo ibebenta. So usually ini-store mo na siya para bulk siyang dinadala na sa site. So yun po yung importance nung storage din. At ang Filmic partner, kung di ako nagkakamali, may Copra moisture meter tayo, di ba? Tama ba? Engineer Art. Na-encounter mo na ito sa field? I'm not sure, pero meron kaming ginagamit na moisture meter sa field po. Yes. Isa yun sa mga na-develop din ng Filmec, ng Yes. Copra Moisture Meter. Isa sa digital series ng Filmec. Sige. Ayan. Ano pa yung question natin kay ano mismo yung pinang-dry nito? Ito ba ay sun-dried? Binibilad lang ba? Ano ba yung kasama sa ating protocol? Ang ginagamit natin ngayon sa lab ay convection, which is or hot air. Yun din po yung ginagamit natin sa actual. So yun po yung ginagaya po natin na condition para adaptable po siya sa field, parang ganun. So sa ngayon po, sa ginagawa po namin is may flatbed dryer po tayong ginagamit sa pag-dry po ng copra. Pero indoor po siya. So para kasi syempre So may blower yun yung Yes. air lumalabas doon. Parang ini-imitate niya yung sa labas. So hindi niyo siya binago yung 'di ba ang flatbed dryer is for yung rice no Right. originally no. So ganun lang siya. And then parang nagbo-blower ganun ba? may mga dryer po na binibigay yung CFIDP na different specs pero parang same lang ng mechanism na convection po. Meron po kasing boiler type, merong yung furnace lang, ay yung indirect fired, parang ganun. Pero same, yung Lahat gumagana naman. common denominator nila is flatbed po sila, parehas. Okay. Iba-iba lang ng Parang way of drying. drying, or may Okay. pag-release ng heat. I see. Gaano po katagal yung drying time? Yung minimum po, 24 to 30. Yun po yung minimum po. Hours, isang araw. Kasi Okay. mababa lang po yung temperature na condition po natin. Usually 60 lang po yung nakuha po namin na result. 60 lang po yung pinaka-optimal para ma-preserve po natin yung color and yung quality ng copra. Kasi pag mataas naman, hindi natin make sure na dry po talaga siya lahat. So, doon po nagkakaroon ng browning talaga kapag masyadong mataas yung temperature natin during drying. So may pa-check ka din ng temperature, ganun Apo, ba? usually Yes. during that is monitor namin yung daily, yung parang per 30 minutes per hour na temperature ng fluctuation niya. So dapat ganito lang siya magpo-fall. Controlled na lang. time. So, Controlled. di naman natin may iwasan yung i-fix talaga siya. Usually pag nasa open lab, ay open space po kasi nag-fluctuate po talaga siya. So at least ma-contain natin siya sa certain range lang na di pa rin siya bababa ng 60, di rin siya tataas ng 70. Parang Ayun. ganun. Parang in between lang sila. Tapos gaano katagal sir ang engineer ang drying time? Kunyari nilagay nga siya sa flatbed, ayan. So para maabot yung ideal moisture content. Apo. Actually, yung ano po kasi, yung usual na minimum namin, 24 po talaga. No, 24 to 30. 24 to 30 Oo. talaga. Apo. So Kasi may- sa 24 na-reach yung Opo. 6 to 7. Opo. Pero minsan 0.1. na-extend po siya ng time po. Depende kasi Depende. chine-check nyo Opo, eh. opo, Sa siya. appearance Yes. and sa ano. Sa moisture po talaga. Kaya nga po ngayon, ini-establish namin yung right talaga. Kasi nakaka-affect po talaga yung stocking position, Yes. stocking depth, yung ganun. Kasi may mga factor po yun kung bakit napaprolong niya yung time. And yun nga, para mas ma-reduce namin yung time, nagpo-propose kami nung walang shell. Nag-ano Para kayo. mas ma-reduce talaga siya. Comparative Mismong study. Laman talaga. lang. So para at least mas ma-reduce siya yung time. Sa isang batch, Engineer Arlie, ilang kilo ba yun Sa mini-measure? actual po. Oo. 5 tons po. 5 tons. Yun yung capacity ng flatbed. 10,000 split nuts po usually hindi na dry.
Ayun. Tapos ang preparation niya, imagine ko kasi nakakalahating bao. Oo nga. Inaano ba? Yung Ini-split, di ba? Into 2 lang po. Okay, oo. Tapos kinukuha yung copra doon sa loob. So, para mas madali yung yung pagdadry niya. Kasi mahirap siya i-dry kapag buo pa yung coconut. Oo, yun. Oo. So, parang stuck yun eh. Yun ang inisip ko kanina. Yes. Okay. So, after po ba ma-dry, ma-reach yung moisture content. paano po ito yung sa storage or paano pagka i-transport na ito, saan sila nilalagay? Sinasako lang po ba ito? Usually, ganun lang. Hindi po ba bumabalik yung moisture kapag gano'n? Pag nagdikit-dikit na sila? Usually naman po, kapag isasako lang naman siya, the day na i-aalis na po. Kumbaga, lipat agad. Hindi naman na-stuck sa Usually, sako. ganun. So, after drying, meron lang pong pinagsasalansanan, pinaglalatagan. May storage room naman po usually ang mga facilities po. So, paano siya, para sa mga listeners natin on radio, can you describe yung, ito ba yung parang mga plates na sunod-sunod? O paano ba siya? Isang Naka-rack? maluwang Oo. na space? Isang open space lang po siya, tapos doon lang po siya nilalagay. Parang may malinis lang na tapos doon lang siya nilalagay po. Yung Ayan. lahat Kumbaga, kahawig din ng mga traditional drying facility. Ngayon, ang inaano po namin, ang isa naman sa mga target namin is yung condition doon sa. Kaya yung na-mention nyo nga po, sir, na baka mag-absorb siya ng moisture. Yes. Kahit nga sa storage, nag-absorb siya ng moisture. So, yun po yung concern. So, doon po, papasok ulit yung another, which ongoing din. Ongoing talaga to partner. Na ginagawa para hindi lang naman sa copra, bagus doon din po sa storage na condition para mas ma-maintain natin yung moisture na nakuha natin during drying. Nung hinarvest sila doon sa drying facility. I just wonder, dinedry ito, no? Pero hindi ba nawawala yung oil nito? Kasi di ba preparation yun para eventually kunin Para yung sa oil. coconut oil. So, mas pag na-reach na yung ideal moisture content, ready na ba? O during the processing ng paggawa ng May oil, loss. meron pa ulit gagawing drying or Usually po, yun na po yung final. Okay. Naka-lock in naman na yung oil doon, no? Hindi katulad ng water na nag-evaporate yun ang part inisip ko niya. kasi pag na-dry. So, may wala namang implication pag over ang pagka-dry. Naging matigas lang yung sample natin. So, mahirap siya i-press ng ating extractor. So, yun naman yung cons ng dapat yung proper talagang How about condition sa po. output ng oil? Medyo dark ba yung output Hindi niya? naman. Pag over-dried, ano yung kaibahan? Wala naman silang difference Ay, wala. masyado Okay. sa Ang may difference lang doon, same lang with the moldy na copra, wala din silang difference kapag na-refined oil na since similar lang talaga sila. Kaya di natin ma-distinguish talaga yung oil quality unless i-test natin yung quality niya. Kaya dapat sa ngayon pa lang, sa mismong good quality copra na tayo mag-invest ba? Parang ganun. So, we're talking about cooking oil, tama ba? Yes. Okay. Cooking oil. Kailangan yung parang mga baby oil. Kanina ko pa yun din yung nasa isip. Okay, so yun pala, ganun po pala. Diba? Sa Napakabusisi. sa mga students na nakikinig sa atin, nakakapanood sa atin na, ganun pala gawin yung mantika. Mantika, So, coconut oil. One of the ways Cooking to oil. extract oil ay kinukuha natin from coconut. So, yan yung halaga kung bakit mahalaga ma-prepare ng maayos yung copra. Yes. Prior to that. Meron ba engineer na ibang pinupuntahan ng white copra except sa oil? Meron pa bang Ano pa bang output other niya? Or byproducts ito o use pa ito? Yung po kasi sir, for example, yung di ba po nag-extract tayo, may copra mill tayo, napoproduce yung di ba, nag-extract tayo, tapos may solid na. Yes. Usually for feeds siya, usually ginagawa, mga pellets. okay. Doon siya. Kaya walang sayang. Sa mga animals. Oo. And yung mga shell naman, nung binibreak, kinakarbonize natin pag maging coal siya. Oo. Uling. Briquettes, no? Oo. So hindi naman siya nag-i-emit ng greenhouse gases. Hindi. No? Lahat Sa nagagamit. biomass. So, that's nice. Oo. So, ganun pala kadami yung pwedeng Use, oo. Actually, yung coconut mismo, yun yung minsan ginagamit pang gatong doon sa dryer. sa flatbed. Yes. Kaya Kaya lahat. maganda rin na hubarin na, tanggalin na yung shell, para maging corn na. Mismo. So, pwede rin kaya sa briquettes na ginagawa dito din sa filming. Yung mga shell po. Oo. Usually, yun ang po siya. So, pulverize ba yun? Parang ganun.
siguro. Parang, oo. Doon naman tayo sa partner, that's economic another- side. Oo, Paano sige. naman nakakadagdag kita para sa mga coconut farmers? Yung ano po kasi based din sa aking nakausap na mismo nandoon sa site, usually daw po yung white copra is, since volatile po kasi yung prices po ngayon So, pero yung white copra daw po na produce ng ating mga co-op is 3 to 5 pesos difference sa traditional na copra na produce po. So, in a large scale, malaki din po yun kahit pa paano. Yes, yun yung difference. Malaki din 3 yun. to 5 Pesos per kilo. Per kilo. Tapos sabi mo tons, 5 tons. 5 tons ang capacity per batch. Per batch. Malaki. Malaking difference. Mm-mm. Okay. So, you mean difference from traditional as yung recommended na protocol? Sa ngayon ba, engineer, ilan na sa Pilipinas ang nag-embrace ng protocol, recommended protocol, processing protocol, FieldMec? Yun po, since ongoing pa rin po siya. Pero yung ibang condition is na ina-adapt naman na po ng ating several cooperatives po. So, hindi ko lang po siguro sa numbers, pero at most naman po lahat ng mga may merong existing na nabigyan ng is example, yung temperature is doon na po nila. Doon nila inumpisahan. Ina-adapt nila sa temperature. Tapos, pasunod-sunod na lang yung sa stacking, ganun, sa recommendation. So, from time to time, is sine-check naman po namin yung para at least nire-recommend namin sa kanila. Ayan. Saang area dito sa Philippines yung mga adapters na karamihan? Usually po, Mga coconut producing provinces. usually po sa Bohol po, meron po kami. Sa Agusan, meron po. Ayun. Agusan. Agusan. Doon na kami nakarating yata. Hindi pala doon. Hopefully, pag na-cover natin ito, partner. Oo. Okay. Ayun. Marami-rami na rin pala yung nag-adapt nitong... Pero dahil ongoing pa lang, hindi pa siya full blast, kumbaga. Okay. So, abangan niyo yung talagang full, malamang matulungan natin sila. Maglalabas sila ng manual dito para mas madaling ma-share yung information. Masundan, yes. And maaari sila, syempre maaari naman silang tumawag dito sa ating ahensya kung kailangan po nila ng, pwede ba yun engineer? Pwede ka nilang tawagan in case? Yeah, sure. Oo, na kailangan ng So, ito pinag-aaralan nyo talaga. Yes po. So, ilang trials to, ilang months ito, o may taon ba bago kayo mag-arrive at such a protocol na nire-recommend ng ahensya? Usually po kasi, syempre, matagal po kasi yung experiment. So, usually, sa lab muna siya. Then, ipapatest namin. Yung testing po kasi yung nagpapatagal yung mga laboratory testing. Then po, nagtatagal. So, after nun, ibabalidate pa po namin siya sa field. So, kapag working na, then pa lang kayo makakapag-conclude na pag several trials na po, doon pa lang makakapag-conclude ng tamang protocol po talaga. So, ginagawa po namin siya for, sabihin natin na 5 months na po sa ngayon. I see. Yung buong procedures po. So, nag-add po kami ng different methods, hindi lang naman sa drying, sa mga Trial and error din, no? Pre-treatment, ano ba, yung walang shell, walang naka-slice, ano ba yung epekto niya sa Very sa time. intensive to partner. So, ganun. So, may comparison na ba? May comparable study na ba dun sa mga sinasabi mong mga Actually, ongoing pa rin options? siya. Naghihintay pa rin Ongoing. kami ng mga results ng mga lab namin. Halos Results umpisa doon. pa lang. Paumpisa pa lang tong project eh. Para yung pinaka-optimal na use yung ma-recommend natin sa kanila. Year-round ba ang coconut? Opo, pero yung kailangan namin usually sa processing ay 10 to 12 months actually. 10 to 12 months. Yung maturity kasi nakaka-apekto po kasi siya sa yield ng oil. So yun na You mean 10 to 12 months yung... Bago i-harvest tong... Hindi po Ay, ba, bago. yung requirements for white copra. Okay. Sorry. Nagugulan na Sorry siya. for my ignorance. Pardon my ignorance. Yes, So, oo. 10 to 12 months yung... Ano Dapat. ba yun yung... Alin yun? Pagka-harvest? Ganun ba? Yun po yung input. After harvest, na naka-stack ba tong copra? Ganun ba yun? Alin po? Yung 10 to 12 months? Yung mismong niyog? Ganun ba? Oo. Yung nyog po kasi, dapat yung maturity niya po is 10 to 12 months para maano siya, para maganda yung oil yield niya kapag ginawa na siyang white So, pag copra. pinita siya, ikikip ba muna siya? Ganun ba yun? Sorry. Oo, hindi rin kasi kami familiar. Hindi naman, actually yung Ano yung 10 to 12 months na yun? Sinasabi yung mo. maturity po Maturity. ng copra. Na pag hinarvest mo siya, dapat 10 to 12 months siya bago siya gamitin. Okay. 10 to 12 months. Sa oil, Sa... as oil, ganun ba? Mm-mm. Hindi. As Ano? nyog. As nyog, you mean? Oo, yung nyog. Parang i-harvest ko yung nyog ng After 10 10 to 12. 10 months. Tapos yun gagamitin ko for Doon ko pa lang sa Okay. ano yun. Opo.
So, dilalabas ba yung tubig nun? Binubutas or hindi at all? Yung water po nung Nyog. Meron po kaming integration din ng mga collector ng coca water dun sa facility. So, ano po, Yung parang sa... parang wala, village wala na- talaga siyang sayang lahat Yes. napapakinabangan sa coconut. So, yung 10 to 12, di ba, you harvest, tapos tatanggalin ng water, but just stop mo siya for... Ay, pag stock po, pag ano po, Wala mo nang mapapanis po kasi yung mapapanis hindi bubuksan. siya, hindi siya bubuksan. Kinukuha lang yung water kapag pinaprocess Gagamitin siya, na. kapag during processing. No, pardon our ignorance. Yes. We're learning Very as interesting, well. ha? Oo. Oo. Kasi syempre, copra, akala natin, ako dati inis ko, iba yung copra, iba siguro yung copra. Hindi siguro yun yung coconut. Oo, iba palang So, prutas. part din, the byproduct ito ng coconut. Ayan. So, Bago pa tayo ganun siya. mag-proceed, partner, sa ibang questions. Meron ba Ayan, tayong meron comments? tayong pa-shoutout. Ayan. Ayan, nakikinig sila Sir General. Tama ba? O Apostol Enriquez. Ayan, may tinag siya. Si Joshua Franz B. Osaita. Ayan, mga kilala mo siguro. Oo. Shoutout mo daw, sir. Ay, And, engineer. Oo. Kilala mo ba ito, engineer? Yeah, Ayan. shout out kay Bogs, kay General. General. Taga-EMD po siya eh. Okay. Tapos kay Josh, na taga si LSU. Okay. And also kay Sir Christopher Haos. Ayan. Good morning daw, mga ma'am. And sir, hello sir. Ayan, kinig lang kayo. Ayan. Marami tayong natututunan dito sa drying protocol. Yes. Oo. Oo. At sa ating mga kakatunin pala, we are talking about this drying protocol for white copra drying. Drying protocol for white copra. So ito po ay maaari po kayong magtanong if you have questions. Maaari po kayong mag-comment sa ating live stream or mag-text sa ating pong hotline na 09 partner 0962 119-7445. Ayan. Dito sa process partner ng pag-produce or dito sa cooking oil production, hindi natin alam partner na ang dami palang dapat i-consider, no? Yes. Oo. From harvesting to drying, ayan, to extracting. Because we have to keep in mind na dapat food grade pa din at the end of the day. Kasi nga kukonsume natin ito. Yes, so hindi siya pwedeng basta-basta kung sisilaban lang yan na oil. Oo, pwede. Maaari siguro So this is how sabihin natin na thoughtful yung mga researchers natin when it comes to improving what is existing or traditional. So ganito po yung ginagawa ng PhilMec. So aside from curbing the post-harvest losses, actually magkakaroon din ng losses dito, engineer, Kung mapapabayan, halimbawa, katulad namin, ignorant, halimbawa, pinuksan hindi ko natin na, alam. tapos inano ko ng 12 months, so na pala yun, sira na pala. Panis na siya. So we can prevent losses and as well, makakatulong din na ma-increase o kaya magkaroon ng added value sa ating produce. Yes. Sa pamamagitan ng pagpaprocess nito. Parang engineer nung nasa Bicol kami, may nakikita ako na may pugon, tapos may binubuhos-buhos doon. Ano ba yung mga, parang may mga nakita ko ganun ng mga galing din sa mga kopra din yata. Tapos may parang apoy. Okay. Pugon po. Yung parang sinisilaban. Malaki sa tabi ng kalsada. Parang ginaganon nila yung mga laman ng, yung mga nakuha nila ng harvest nila. Ano ba to mga ganun ba yung traditional yung traditional po usually is yung po binibilad lang. Hindi po. Usually yung naghukay sila. Tapos doon yung may gatong sa parang pag-uuling din dito, pag-uuling no? din. May gatong siya. Tapos meron kang parang mga grills lang na ilalagay ka sa tapos doon may ipapatong yung mga copper. So pausok siya. Pausok. Yun, ganun yan. Kaya nagbablock po yung Yun yung traditional. Usually Oo. At saka mas mas laborious yun, partner. Nagpo-block doon bali yung shell? kasi Oo, dahil usok po yung i-contain lang hindi po niya. siya, yung mismong Copra. So, ayun po yung dangerous po sa human health. Oo. Yung pag nagkaroon siya ng doon po sa usok po. Hindi mo naman pwedeng hugasan yun kasi nga pinatuyo natin eh. Isa pa yun, yung food safety. Isa yan sa In-address consider niyan. natin Oo. na-address nito. Ayan. Okay. May idea ka ba, engineer, kung ano yung kaibahan ng coconut cooking oil sa ibang yan. Oo, sa ibang cooking oil. Meron ba siyang advantage? Oo, or may let's say, benefits ba? Actually, Health based benefits? sa research namin, is mas healthy talaga yung cooking oil. Kapag Ayan okay na. yung process na coconut, from coconut.
Ganun po. Compared to other commercial Mm-mm. cooking oil, ganun ba? Di wala pang baseline Study. about doon. So, Okay. pero based lang sa, namin, initial namin Mm-mm. is okay yung coconut cooking oil. Mm-mm. May health benefits. Yes. Yun naman yung importante. Although hindi naman natin siya iniinom, no? Or, Pero syempre, Pero syempre, nakaano siya, oo. Pamprito natin. Yes. Ganyan. So, mahalaga panluto. So, mahalaga yan. Ayun. So, ayan. So, ganito po ang ginagawa po ng ating ahensya. Mm-mm. At sa mga nakikinig po o makakapakinig po dito sa mga replays nito, kung kayo po ay from areas na provinces na may coconut production and you're thinking of ano kaya yung pwede naming gawin pa Mm-mm. no sa aming mga produce na kaysa akit lang tapos ibebenta lang ng raw, you can actually send a letter to us or you can apply. Tama ba, engineer? Pwede na apply, ba? no? Mhm. So, kung kayo po ay maging qualified sa kayong samahan, you can actually send your letter of intent. Intent. Can they send it directly to Filmec? Or to municipal? Meron po, di ko sure yung process po, pero sa endorsement po muna siya. From the Endorsement. Ayun. Mm-mm. Para maka-avail po ng Safe IDV program is based po sa Mhm. ano po is ini-endorse po muna. Dapat cooperative. Okay. Yes, oo. Tapos may endorsement from the PCA going to Filmec. PCA. PCA, So, ang through partner. PCA and then, sabagay, meron naman sila, madalas naman siguro, no? On the Mm-mm. ground, ang PCA, no? Kasi Minomonitor din nila. oo, partner. ito talaga yung kanilang client or mga stakeholders. So, ganun po yun. And then, through PCA, ay ma-endorse po yan. Dito amin. sa Filmec. As long as Ayan. mag-qualify naman po sila sa mga requirements. Iba-validate naman i-endorse sila. naman siya ng Ayun, PCA oo. sa amin. Okay. So, meron tayong mga requirements po. Kailangan po kasi ito talaga mag-abide dito kasi siyempre, kailangan wise din ang investment natin ng government Mm-mm. sa inyo. Bagaman gusto man namin talaga na ibigay na agad sa inyo lahat, pero kailangan po talaga may sense of responsibility din on their part. Kasi at the end of the day, ang lahat ng grants na ito hindi lang naman para sa hindi lang naman para sa makapagbigay lang for the sake of giving. At hindi ito partner Sustainability short din. term sustainability. Oh, Oo. yun yung nilitignan natin in the long run. Ayan. Bago tayo magtapos, partner, May humabol pa. may humabol. Si Ma'am Irma Bacolod Amerna. Ayan. Hello po, rice farmer po mula sa Santa Rosa City, Laguna. Hello, Oh, Ma'am layo, Irma. Layo ng ano natin, no? Baka kilala rin ni Oo. Engineer yan. Ayun, mga ano lang natin. Okay. So, Engineer, baka meron kang mensahe sa ating mga coconut farmers. Especially, maraming coconut farmers sa Bicol. Yes. Oo. Sa Cananduanes, dami rin coconut Baka pumunta ka Yun doon. yung main producer yata nila, partner. Doon. Isa. I think. Oo. Yeah, oo. Pagka nga nagpunta ka ng Catanduanes, parang may kalsada doon pareha sa Baler. Sa Baler din kasi maraming coconut. Oo. Sige. So, Ayan, ano ano yung pong message? mensahe nyo? Ang daldal namin. Mga taga-coms kami. Okay, anong pong mensahe ninyo sa ating mga listeners, especially sa ating mga coconut farmers? So yun po. So, Ito sila, ayan. sorry. Nagkasya sila dyan. So yun. So, masasabi ko lang po is dapat talaga pagtuunan natin ng pansin ang sektor ng agrikultura dito sa Pilipinas. And yung Filmec po ay ginagawa po yung best para isakatuparan po, para magbigay po ng serbisyo po talaga sa ating mga Filipino farmers. Opo. Ayun. Ayun. Napakagandang mensahe, Oo. partner. Ini-encourage niya na pagtuunan ng pansin. And yun po sa mga young kids na gustong maganda po sa agriculture. Youth for Mechanization. Yes. Advocate ka ba doon, engineer? Oo. Oo, dapat. Invite natin minsan si engineer, ha? Oo. Mag-share sa Actually, ang Y4M ay pupunta ng Naga. Yes. So, Oo. dapat masama ka pala namin, no? Encourage mo yung mga engineer doon. As like, weekend content. Side trip ka. Oo. Sige, so iyan na natin to si Engineer Arlie. So, Ayan, sa ating mga listeners, so, that was our episode 6 Six, for the oo. season 2 of Technopeach on Air. Kasama natin, of course, Engineer Arlie. And thank you, Engineer, for gracing us this morning. So, I think, partner, nakikita natin na maganda yung future pagdating dito sa coconut industry
because Filmec being at the forefront of this modernization, mechanization, especially on the processing of coconut byproducts, we are really, sabi nga ni engineer, trying our best to serve our coconut farmers with the best na mga interventions that could really help them improve their income. Yun ang pinakamahalaga at the end of the day, di ba? Kasi nga, common goal natin ay to to alleviate increase them from the poverty. line. Yes. And so yun, nakita ko magandang hope ito, no? Yung mga ganitong protocols, simple mga processing systems that we are recommending, it could really change life for the better. During mo yung 5 pesos per kilo. Yes, malaking bagay yun sa ating mga coconut farmers. Kaya kung kayo po'y nakikinig, mithiin po ninyo, pangarapin po ninyo na one day sa inyong community, you will have such a processing facility, and God willing, may bigay po ito agad sa inyo. At maging qualified po kayo. Oo, Ikaw, ano bang mga napulot mo for today's partner, bilang ang alam natin na yung mga coconut farmers ay medyo na left behind sila, 'di ba? Sa ating mga farmers dito sa Pilipinas. Ngayon, parang na-emphasize na sila, nagkakaroon na sila ng hanap buhay. Yan, thank you sa ako pala yung nagano. Ayan, syempre nagpapasalamat tayo sa mga researchers katulad ni Engineer Arlie. Ayun. Akala ko. Ikaw sa field partner. Yan, sa mga katulad na engineer ni Sir Arlie, syempre. Yung patapos na tayo, partner. Ngayon pa tayo na tayo. Alam mo, hindi like kami. Natatawa sa Oo. Dito sa Technopeach. Yeah, before anything else, anniversary natin next week, partner. Ayan. Ipopromote na rin natin yung Yes, anniversary natin. Ayan, whole week tayong celebration. Ano ba yung sineselebrate natin next week, partner? Industry Day natin will be on May 27. So, ito ay para sa pong industriya, agriculture, mechanization, and post-harvest. So, we will be giving awards, especially for our partners sa Youth for Mechanization. Yes. And ito na, speaking of coconut, maraming facilities yung ipamimigay, turnover sa Industry Day. Next week na yan, Next week yan. Oo. And lahat ng mga partners natin will be joining us on that celebration. And yun po, yung pinaka-highlight yata. No, magkakaroon din ng in-house review beginning Monday, May 25. Yes. So dito po tatalakayin yung mga latest na mga research, development dito sa Filmec nang mula sa ating mga magagaling na researchers. Gaya naman ni Sir Arlie, yes. Arlie. So, yun po ang mga aabangan po natin. And we are also showcasing mga enterprise-assisted na mga Cooperatives natin. Yes, Ayan. oo. At nakaset up na sila dito, partner. Marami pong mabibili dito sa aming opisina ngayon dahil sila po yung mga tinutulungan natin through our technology. So yan, ganoon Supportive. at saka punong-puno ang ating celebration, and all for the farmers and the fisherfolk. So yun, so this has been your program hosts, Jet. And Jonah, ayan. Okay, Kita-kits ulit next week. On air. For Filmec Technologies. We'll see you again next week. Next week kasi mukhang Ay, oo. tayo next week eh. Next week na lang. Okay, so for another feature of a technology, a system, or a protocol. So only here on Technopeach on Air, here at Radyo Agri, 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Bye for Bye-bye. now. Broadcasting on air and online. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone.